5 balikbayan box galing sa ibang bansa na dumating sa Manila International Container Port ay nakuhanan ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 76 million pesos. Hindi pa alam kung saang bansa ito nanggaling pero isa sa mga sasampahan ng kaso is ang importer nito or yung cargo shipping company na nagdala nito sa Pilipinas. Tumambad naman ng higit 76 na milyong pisong halaga ng kush o high-grade marijuana sa pag-iinspeksyon ng mga otoridad sa Manila International Container Port. Nasabat ang droga mula sa 5 balikbayan boxes. Nasa loob pa ng mga selyadong plastik ang higit 63 gramo ng marijuana. Hindi pa idinetali ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saang bansa galing ang droga. Pero sasampahan din daw nila ng kaukulang reklamo ang importer nito. For sure, dahil sa ganitong kaso ay maghihigpit na ang Bureau of Customs sa pagpapadala ng balikbayan box sa Pilipinas. Pero wala namang dapat ipangamba ang mga OFW dahil as long as wala namang kayong nilalagay na pinagbabawal ay makakarating ito sa inyong pamilya. Speaking na makakarating sa pamilya, huwag kayo guys magpapadala sa mga cargo shipping company na ito dahil may mga record dito sa customs ng pag-abandona ng mga pinapadalang balikbayan box. Binalaan ng Bureau of Customs ang mga OFW laban sa 16 na kumpanya na di umano'y nag-aabandona ng mga balikbayan box na kanilang ipinapadala. Ayon sa pamunuan ng BOC, inireklamo ang mga kumpanyang ito dahil sa pag-iwan ng mga balikbayan box at may mga derogatory records. Tinukoy ng BOC ang mga sumusunod na foreign forwarding firm na Kabayan Island Express Cargo, Allwin Cargo, Manila Cargo, Mediacom Express Cargo, Pinoy Network Cargo, GM Multi-Services Cargo, Cell Air Cargo at Skyfreight and CMS General Services. Ang local forwarding firms naman ay ang mga sumusunod: FBV Forwarders and Logistics, Cargo Flex Haulers, Ren's World Freight Logistics, CMG International Movers, Etmar International Logistics, KC Door-to-Door Delivery Services at FGTI Forwarding Services. Una rito, sinabi ni Acting Customs Deputy Commissioner for Internal Administration Michael Fermin na nagsampa sila ng 11 kaso laban sa 10 forwarding firms dahil hindi sila nakapag-deliver ng balikbayan boxes.